Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ngayon naman ay atin ang ipagpatuloy ang bakbakang Pedro at Simon Cageo. Nagsimula ngang maglaban si Pedro at Cageo sa itaas ng nasusunog na deck ng barko. Parehong napa-atras ang dalawa dahil sa lakas na taglay nilang pareho. Hindi maintindihan ni Pedro, hindi niya daw mabasa ang galaw ni Cageo, hindi rin ito karate. Masyadong mababa ang stance ni Cageo para sa karate. Hindi pa daw niya nakikita noon ang mga galaw na ito. Ano pa kaya ang tinatago ng bagong Simon? Mukhang hindi rin Ghost Blade technique sa kadahilan ng masyadong maraming opening si Cageo para sa technique na ito. Hindi rin preparado si Cageo na gumawa ng defensive moves kapag inatake. Maraming opening at kakaibang stance, mas nalilito si Pedro kay Cageo. Ang kanyang paggalaw ay parang hindi siya natuto makipaglaban pero parang natural ito sa kanya. Mas malapit ito sa instinct ng isang hayop. Nakakaya din ni Cageo na iwasan ang mga grappling move ni Pedro kahit nasa imposibleng anggulo na ito. Hindi niya rin iniwasan ang makita ang atake at nag-isip lang ng desisyon sa isang iglap. Ibig sabihin, isa siyang henyo. Mas naging interesado si Pedro sa pagkatao ni Cageo. Isang henyo na katulad ni Cageo ay walang ibang espesyal na skills. Parang hindi ito kapani-paniwala. Pinagpatuloy ni Pedro ang pag-atake kay Cageo at parang may napapansin na siya. Hindi maintindihan na flexibility, sobrang bilis na paggalaw na kahit siya ay hindi mahulaan. Sinubukan ni Pedro na hulihin ang paa ni Cageo gamit ang kadena. Pero naiwasan niya lang ito. Sunod-sunod na hindi maula ang atake. Sa tingin ni Pedro ay alam na niya. Napa-atras muli ang dalawa matapos ang sagupaan. Sa isip ni Cageo ay malakas si Kim Sun-gu pero hanggang ganoon lang. Hindi na niya siguro kailangan gamitin ang tinatago niya. Bigla namang nagsalita si Sun-gu at sinabi na palpak ang mga galaw ni Cageo. Kumpara daw sa likas na talento ni Cageo, masyadong hindi epektibo ang mga galaw at depensa niya. Mukhang hindi daw natuto si Cageo lumaban, o ang mas tamang dahilan, ay hindi niya kayang matuto. Nabigla si Cageo sa sinabi ni Sun-gu. Paano niya daw nalaman ito? Hindi naman daw maintindihan ni Pedro kung bakit sa taglay na talento ni Cageo, bakit siya nakatago lang sa likod ng Sword Ghost. Ano daw ba talaga ang pumipigil sa kanya? Hindi makasagot si Cageo sa sinabi ni Sun-gu. Ilang taon na pala ang nakalipas sa Japan. Sa kautusan ng Wonder and Ghost Blade family head na si Yusuke Hideaki, ay pinaligpit nila ang isang grupo ng mga Yakuza. Mukhang nagtagumpay daw ang grupo ng Young Lady sa misyon nilang iligpit ang malakas na grupo ng Sekinoryu. Pero sinabi ni Hideaki na kung gusto daw siyang lokohin nila, ay ayusin nila at gawin ng tama. Napansin ni Hideaki na hindi ito kagagawa ng Wonder and Ghost Technique. Ang prinsipyo ng Wonder and Ghost Technique ay patayin ang kalaban nang hindi nila nalalaman. Pero ang sa harap nila ngayon ay hindi gawa ng kanilang technique. Kagagawa nito ng isang mabangis na hayop. Makikita sa bakas na nilapa sila ng isang halimaw. Humingi ng paumanhin ang katiwala ni Hideaki at sinabi na hindi daw ito kagagawa ng grupo ng Young Lady, hindi daw kumpiyansa sa misyon ang grupo ng Young Lady kaya nag-volunteer si Cageo na siya ang magsegoo ng misyon. Sa lugar ng Wonder and Ghost Blade, ay napag-usapan ng leader ng pamilya at ng kanyang katiwala si Cageo. Napakatalentado daw ni Cageo at nakakamatay. Mas mabuti daw sana kung may dugo ng Wonder and Ghost si Cageo, hindi sana siya magkakaproblema. Sa lahat ng mga batang nakita niya, si Cageo daw ang henyo sa pagpatay. Tinanong ng katiwala si Hideaki kung kailangan na ba nilang patumbahin si Cageo. Bago pa daw ito magwala at hindi na makontrol. Kung gagawin daw nila ito ay hindi na sila mag-aalala para sa hinaharap. Tinanong ni Hideaki ang katiwala kung alam daw ba niya ang kwento tungkol sa Pulges. Ang Pulges daw ay kayang tumalo ng 1 metro, 200 beses mahigit kaysa sa sariling laki nila. Pero ang hindi alam ng iba, kapag ipinasok mo ang Pulges sa loob ng isang jar ng 3 araw at binuksan ito, ay hindi na makakatalo ng mataas ang Pulges dahil iniisip nito na ang kanilang kakayahan ay kasing taas lang ng jar. Simula pa daw noon ay inilagay na niya si Cageo sa loob ng jar. Kaya kahit anong taas pa ng kanyang pagtalong ay hindi niya malalampasan ang kanyang master. Narinig ito lahat ni Cageo pero tinak pa niya ang tenga ng Sword Ghost para hindi ito marinig. Sinabi ni Pedro na sigurado siyang namuhay si Cageo na nilimitahan siya ng kanyang paligid. At pakiramdam nito ay wala siyang magagawa kung wala ang kanyang master.
Nainis si Kageo sa pinagsasabi ni Pedro kaya bigla niyang inatake si Pedro. Masyado daw maingay si Sungo kapag nakikipaglaban. Sa isip naman ni Pedro ay mas lalo siyang nagkaka-interest kay Kageo. Walang ingat ang paggalaw ni Kageo pero napakamalikhain daw nito. Siguro ay hindi na niya kailangan na matutong makipaglaban. Dahil hindi siya nakaramdam ng banta sa kahit sino mang nakalaban nito. Hindi siya isang beast lang. Isa siyang mandaragit na handang lapain ang kanyang biktima. Pero meron pakiramdam si Pedro na tila may tinatago si Kageo. Sa isip naman ni Kageo ay nag-alala siya dahil puno ng lakas si Sungo pero nakita na daw niya ang galaw nito. Ang pattern ng kanyang atake daw ay paulit-ulit. Pilit daw tina-target ni Sungo ang isang parte ng katawan niya. Ang kanyang paa. Napansin niya na kanina pa tina-target ni Sungo ang kanyang mga paa. Siguro daw ay naiinis na si Sungo sa mga galaw niya. Ngayon daw ay gagamitin niya ang patibong ni Sungo laban sa kanya. Magpapanggap siyang mahuhuli ang kanyang mga paa habang siya naman ay dadakmain ang leeg ni Sungo. Umatake si Pedro at akmang huhulihin ang paa ni Kageo pero biglang nahuli ni Kageo ang kanyang ulo at akmang tutuhuurin ito. Pero nabigla si Kageo nang nawala sa mga paningin niya si Sungo. Walang ano-ano'y napalibutan na ng kadena ang kanyang leeg. Hindi niya inaasahan na siya pala ang mahuhuli sa patibong ni Kim Sungo. Ano daw ito? Pero ang importante ay paano ito nangyari. Napamura si Kageo dahil siya ang nahuli imbis si Sungo. Planado na pala ni Sungo lahat ng ito. Pinuri ni Pedro si Kageo dahil sa kanyang matalas na pakiramdam. Nasanay daw si Kageo na lumalaban na ginagamit lang ang kanyang instinct. Kaya sa laban nila ng Sword Ghost, sinadya niyang gumawa ng paraan para mag-isip si Kageo. At habang naglalaban nga sila, ay nag-iisip ito at hindi na napansin ang mga patibong na nilatag ni Sungo. At ito ang dahilan bakit siya nahuli. Huwag na daw siyang manlaban. Mahihirapan lang siya dahil kahit chainsaw ay mahihirapan na putulin ito. Pero sinabi ni Kageo na hindi pa siya tapos. Nagulat si Sungo sa nakita. Tinatago pala ni Kageo ang kanyang claws. Imposible daw ito. Ito pala ang kanyang tinatago kanina pa. Biglang naputol ni Kageo ang kadena gamit lamang ang mga claws na tinatago niya. Mukhang alam na ni Sungo ang rason kung bakit napakalakas ni Kageo, at kung ano ang nangyari sa auction ay magkaugnay. May bagay na lumalabas sa katawan niya at ito ang dahilan kung bakit natutunaw ang mga tao. Kung tama daw ang hinala niya, tinunaw muna ni Kageo ang kadena bago pinutol gamit ang kanyang claws. Magiging mahirap daw ito. Bigla namang nagsalita si Kageo at sinabi na kahit gaano pa pag-isipan ito ni Sungo ay huli na ang lahat. Hanggat gagamitin niya ang sandata niya, ay mawawala daw si Sungo nang walang bahid na may iwan. Bigla niyang dinakma si Sungo sa mukha gamit ang mga palad niya. Akala ni Kageo ay tagumpay na siya, pero ano daw ito? Hinuli niya ang kamay ni Kageo na napakadelikado imbis na umilag. Sinadya pala ito ni Sungo para makita kung ano ang meron sa mga palad niya. Pero wala pa rin daw itong silbi kahit malaman niya. Wala pa ring magbabago. Napansin ni Sungo na sinadyang sugatan ni Kageo ang mga palad niya at paira nagdugo ang mga claws niya. Tinanong niya si Kageo kung ano ang meron sa dugo niya at kaya nitong tunawin ang mga bakal at laman ng tao. Paano daw naging posible ito para sa tao? Sinabi ni Kageo na kailangan niya munang mahuli bago niya sabihin. Pero imposible ito kaya mamamatay daw muna si Sungo bago malaman ito. Mabilis na inatake ni Kageo si Pedro. Mabilis din na naiilaga ni Sungo ang mga atake ni Kageo pero bawat matamaan ni Kageo ay natutunaw. Sa isip ni Sungo ay tila parang mas bumilis at lumakas pa si Kageo. Nakakainis daw ito dahil sa dugo ni Kageo, hindi siya makalapit. Patuloy ang pag-ilag ni Sungo habang iniisip kung paano tatalunin si Kageo. Bigla niyang sinabi na sa pagkakaalam niya, merong mga piling tao lang ang may kakayahan na katulad kay Kageo. Pero ang akala niya ay nawala na ang mga taong ito. Mukhang ito nga daw ang dahilan. Si Kageo ay galing sa pamilya ng Toxic Leopard Palm. Nagulat si Kageo kung paano ito nalaman ng isang batang katulad ni Sungo. Sinabi ni Sungo na alam niyang inubos ang lahat ng pamilya nito pati mga bata pero paano daw na nabuhay si Kageo. Ilang taon na pala ang nakaraan sa Japan. Inubos at sinunog ng Wonder and Ghost Blade ang Toxic Leopard Palm. Kahit mga bata ay hindi nila pinalagpas. Pero may isang bata na hindi pa nila naliligpit.
Tinanong ng katiwala si Hika Eddie kung ano ang gagawin nila sa batang ito. Namangha si Hika Eddie sa bata dahil nakaligtas daw ito sa gitna ng sigalot. Sinabi niya na mukhang hindi naman masama na mag-iwan ng isang bata na taglay ang dugo ng toxic leopard palm. Makalipas ang ilang taon matapos ang insidente sa toxic leopard palm, lumaki na ang bata at lahat na makalaban nito ay walang magawa sa kanya. Kinakatakutan din siya dahil sa taglay niyang natural na kakayahan. Sa murang edad ay may nabiktima na siya nang hindi niya sinasadya. At dahil dito, nagsimulang lumayo ang mga kaedad niya sa kanya. Isa sa mga teknik ng toxic leopard palm ay unti-unting painumin ng lason ang mga bata hanggang sa maging immune ito at maging acidic ang dugo nila. Si Kageo ay isang henyo sa pakikipaglaban, dagdagan pa ito ng nakakalason niyang dugo. Alam ng family leader na magiging malakas ito kaya sinimulan niyang ihanda ang jar para sa kanya. Naging puno ng diskriminasyon ng buhay ni Kageo. Isang gabi, ay binuhos lahat ni Kageo ang galit sa isang punong kahoy. Tinatanong niya sa sarili kung bakit siya pinanganak para kamuhiin ng ganito. Ayaw niya ng ganitong buhay. Sinuntok niya ito ng ilang ulit hanggang sa bumagsak. Napansin niya ang isang ibon na nahulog, naawa siya dito dahil nag-iisa rin katulad niya. Sinubukan niyang ibalik sa itaas ng puno ang ibon pero nang tiningnan niya ang kanyang palad, ay natunaw na ang ibon. Lahat ng mahawakan niya ay natutunaw. Tinanong niya ang sarili kung makakalapit pa kaya siya sa ibang tao. Pero iiwasan na siya ng mga tao at iiwan. Kung iiwan na din naman siya ng mga tao, mas mabuti nang katakutin siya ng mga ito. Tinanong ni Pedro si Kageo kung ano ang ginagawa niya sa Wandering Ghost Blade na siyang sumire sa kanyang angkan. Pinatahimik niya si Sungo. Masyado daw itong maraming sinasabi kahit walang alam. Sino naman daw siya? Tanong niya kay Sungo. Kung may kinalaman siya kay Pedro ay sigurado daw na galing siya sa glory at sa lakas na taglay niya na kayang tapatan ang sword ghost ay dapat daw kilala niya ito. Tinanong siya ni Sungo kung interesado daw ba siyang malaman kung sino siya. Kung interesado daw siya ay kailangan niya munang matalo. Tinamaan ng tuhod sa panga si Kageo. Napa-atras ito pero agad naman na sumugod ulit. Napabilib naman si Pedro dahil kahit na tinamaan na sa panga si Kageo ay parang wala lang ito sa kanya. Hindi rin niya pwedeng lakasan ang kanyang mga atake dahil kapag nasugatan at magdurugo ito, ay maaaring gamitin ito ni Kageo bilang sandata. Hanggat hindi niya matatapatan ang lason ay hindi siya mananalo. Iniisip ni Pedro kung ano ang posibleng makakatalo kay Kageo. Bigla siyang sinipa ni Kageo at nasangga niya naman ito pero tumilapon siya at dumiretso sa isang bodega. Naiinis na siya at patuloy na iniisip kung ano ang makakapigil sa lason. Aksidente namang napansin ni Sungo ang isang map sa sulok at nakaisip siya ng ideya. Sinundan siya ni Kageo sa bodega at pinasusuko si Sungo. Kung sasabihin niya daw kung nasaan si Pedro, ay papatayin niya si Sungo nang walang sakit. Wala namang pakialam si Sungo at sinabi lang na kung ganito daw makipaglaban si Kageo ay sigurado nga na walang makakatapat sa kanya. Nabigla naman si Kageo sa ginawa ni Sungo. Nagbibiro daw ba ito? Hindi daw siya nagbibiro, sa katunayan ay lalabanan niya na ng seryoso si Kageo. Mukhang nawalan na daw siya ng pag-asa. Pero sinabi ni Sungo na hindi pa siya sumusuko dahil simula ngayon ay gagamitin niya ang sandata ni Kageo laban sa kanya. Nagtataka si Kageo dahil kahit anong atake ang gawin ni Sungo ay walang epekto sa kanya. Ngumiti lang si Sungo at sinabi na hindi lang daw alam ni Kageo kung paano ang isang map na ito magiging delikadong sandata laban sa kanya. Abangan ang round 2 sa bakbakang Pedro at Simon Kageo sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!